Paano mo gagamitin yung historical data na nagmumula sa platform ng MT4 or MT5? Maraming brokers globally gumagamit ng ganyang klaseng platform. MT4 at yung pinaka-latest ay MT5. Kagaya ng mga brokers na XM Global, OptaFX, XNext at kung sino-sino pa, di ba? So dito sa may Pro dashboard, maraming way para maglagay ng historical data, which is ito, isa sa mga unang method, web scraping mula sa Yahoo Finance. So maglalagay tayo gold. So mag-enter lang ako ng kahit anong symbol dyan. Lalabas na yung mga gusto kong makita. Web scraping. Yung pangalawa naman ay pwedeng galing naman sa investing.com na website, yung historical data. At yung isa pang method ay pwedeng through clipboard. Kunyari ito, through clipboard lang tayo. Through clipboard. Kunin natin historical data dito sa either sa Instagram or investing.com. Pwede yun, copy and paste lang o tutusin. So ngayon, dito pwede kong i-copy lang through by clipboard. Kakopy ko lang doon ganyan. At pwede na natin i-import dito sa Pro Dashboard. At ganyan din yung process kung halimbawa kukunin natin yung data through Instagram. Diba? So, sarado uli natin to. At kuha tayo ng historical data through Instagram, which is through clipboard pa rin yun. So, may web scraping, dalawang method ng web scraping na galing sa Yahoo Finance and investing.com. At yung pangatlo naman, ito naman yung through clipboard ginagawa. Diba? So, makakopy ka. At yung pang-apat na method naman, pwedeng through Excel file. Tulad nito, kunyari, kuha tayo ng historical data through Excel file. So, meron ako sinave dyan. Okay, teka, nag-error. Isarado nga muna natin. I-open uli natin. Basta through Excel file, pwede kang mag-import. So, ngayon, paano natin gagamitin yung historical data mula dito sa MetaTrader 5, di ba? MT5. Paano natin gagamitin yan? So, gawin natin, i-open muna natin yung ating template ng pang MT5, which is ito. Ayan tayo. Kunyari, gold ang gusto natin. So, kunin natin itong template na pang gold. So, ngayon, i-make sure mo lang naman na ilista mo yung 52 weeks high and 52 weeks low na value. So, meron tayong sheet number 1, tapos may nakalagay dito, historical data, which is yung naka-highlight na yan, diyan ka magpe-paste ng historical data mula dito sa MT5. So, sa MT5 na platform, ang gagawin mo lang naman, tulad nito, is either MT4 o MT5, pares lang yan, kahit anong broker mo, basta gumagamit ng MT5 o whatever. So, gagawin natin, pwede tayo mag-shortcut ng CTRL-U para lumabas itong symbol. Or pwede rin manually, pupunta ka lang dito sa may view, tapos symbol, at lalabas na rin doon. So, ngayon, para makuha natin yung historical data, usually pwede tayo, isa-select lang natin kahit anong chart dyan. Basta, select natin yung chart, tapos kunin natin by day, day na transaction yan, tapos save, pwede mong save yan, at isa-save niya to CSV file, diba? CS file na pang Excel. Pero pinakamas magandang method ganito, kasi pwede ka makapili ng very specific na panahon. So, gagawin natin, pupunta tayo dito sa may view, symbol, at syempre, kung titingnan natin yung view, tapos symbol, may nakalagay shortcut key, CTRL-U. At alabasin yan. Ngayon, pagdating ngayon dyan, since gusto natin gold, edi hagilapin natin, saan natin hagilapin yung gold, which is under derivatives, and dito sa may spot metal, micro, blah, blah, blah. At ito na yung gold. Select natin yung gold.
Pagka-select ngayon natin ng gold, mapapansin mo, specification, bar, tick. Tapos may kung ano nakalagay dito, pero usually, dito lang tayo sa may bar. So, dito sa may bar na ito, nandito yung symbol na gusto mong kunan ng historical data. Select mo dito, which is naka-select na tayo ng gold. Ito naman yung time frame. Na kung saan, kinakailangan i-select mo by day kasi kumukuha nga tayo ng historical data, di ba? Tapos, ito naman, starting point and end point ng gusto mong data na makuha. So, may kita nga natin, pinaka-latest na record ng market last Friday. So, kukuha ka at least ng 21 days na transaction para gumana sa Pro Dashboard kasi Pro Dashboard ang kinukompute, calculate, estimate, forecast niya mag-isa niya ay yung MA20. So, at least kumuha ka ng 21 days. So, bibilang tayo 5 days, 10 days, 15 days. Di ba? So, yung last week ng May, 20, ito yung pang 21. Di ba? 21 days na yan. So, pag nagawa mo na ngayon, i-make sure mo naka daily transaction ka rito, wag by minute o wag by weekly o month kasi magkakamali yan kasi 21 days lang ang kinakailangan nating makuha. So, pag na-select mo na yan, naka ano na ganyan, di ba? Okay na. So, 21 days yan na transaction. Bilangin mo pa, just in case. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, that's good. Kaya 21 kasi para yung Pro Dashboard, automatic niya mako-compute yung previous day bago pa mag-MA1 or whatever. Parang gano'n. So, may makikita tayo dito sa bandang baba. Export, import, blah, blah. Pero ito gagawin natin. Export bars. So, lagyan natin ang pangalan. Gold as of gold as of lagyan natin dito. As of June 19. So, nasave na natin yon. So, pwede mong i-open yon through Excel. Pag in-open natin through Excel, ganito itsura niyan. Open natin sa Excel. Ganyan yung itsura. Pwede mo i-copy yan at i-paste mo dun sa template natin. Pero, kasi ito yung template natin, mas maganda, i-open mo na lang ito as a text file. So, i-open mo na lang through notepad. Diba? Pwede mong open sa notepad. Tapos, highlight mo lang yan. Copy mo. Pag na-copy mo na ngayon yan, under dito sa ating template pang Pro Dashboard, dito sa historical data, i-paste mo na ngayon dito. Pagka-paste mo ngayon dyan, automatic na. Nandito na yung historical data. So, isa-save ngayon natin ito. Save. Diba? Gold sample data. Okay. Save na natin yon. Buksan ngayon natin yung Pro Dashboard. Tapos, ipagkukumpara natin yung galing sa Yahoo Finance. Okay. Lagyan natin ang pangalan to. Yahoo. Ganyan ang presyo sa Yahoo Finance. Tingnan naman natin yung presyo mula sa investing.com. Lagyan natin ang pangalan dito. Investing. Investing.com. Galing sa investing.com. Ngayon, etong pangatlo, manggagaling sa MT5, which is sa may XM Global. MT5 gamit ko XM Global. So, is the way, ang importante dyan na historical data ay galing mismo rekta sa broker na gamit mo o sa MT5. So, dito, mag-Excel tayo. Excel. Hanapin ngayon natin template na yon o yung sinave natin na gold sample data. Tapos, ito, i-import lang natin yan dito. At, ito na. Makikita natin, 41.50.32. Yung market price, closing value, 41.51.32. Ito yung MT5. Ito yung mula sa investing.com, 41.60. Sa Yahoo Finance, 41.72. Sa MT5, 41.51.32.
tingnan natin sa trading view. Magkano ang presyo sa trading view ng gold? Yung closing value ng trading view ng gold. Paiba-iba yan kasi nga, una, iba-ibang mga broker yan. So, mag-iiba-iba yung mga presyo na. Kapag tinignan naman, kunyari, ito, tingnan natin dito sa may, yan. Iba magiging, 41.61. Yeah. Iba magiging presyo niyan kung dito ka magse-search. Kasi paiba-iba. Dito naman tayo sa may forex.com. Iba rin ito. Pero since MT5 nga ang gamit mo, di parang magandang idea, yung historical data na gagamitin mo sa Pro Dashboard ay nanggaling mismo sa MT5 sa ginagamit mo. Katulad nito, MT5. Di ba? So ngayon, di mas very accurate mo ngayon, makikita whatever shit na gusto mong makita dito sa Alex Sonce Pro Dashboard na nag-automatic detect, predict, project mag-isa niya. Di ba? Nagpo-forecast na mag-isa to. So, wala ka nang hahanapin pa. Guess more repa pips. Ngayon, pwede rin akong gumawa ng another template dito para kumuha ng historical data na pang 52 weeks naman at i-import dito. Pero usually, meron na akong much better method. Kasi gagawin ko lang na, pupunta lang sa may, dito sa may investing.com. Tapos, ise-select ko lang ito ng transaction ng by monthly. Select ko lang ng monthly ito. Pag na-select na yung monthly, i-select ko na lang yung monthly transaction. Katulad nito. I-select ko na lang yung ganyan monthly transaction. Kapag na-select ko na yung monthly transaction na ganyan, di gagawin ko, ipe-paste ko na lang dito. Tapos, ang usapan, meron na agad akong record ng pang 52 weeks para sa gold. Diba? Para yun, unti-unti ko na magamit yung other function and features nito. Tulad ng mga nakikita mong computation, estimation, calculation, mga special function and features nito ng aking Alex Sonce Pro Dashboard. So, ang ganda. Pwede na natin magamit to web scraping, to clipboard, all the way through Excel, all the way sa historical data mula sa MT5, kagaya ng XM Global